I was lost inside the silence, trying hard to find my way. Okay, so magandang hapon, no? Magandang hapon sa inyong camping. Alam nyo, ito po ay camping ng mga Kristiyano at so ang topic natin ay patungkol sa mga Kristiyano, sa Kristyanismo. Ngayon, isa pong ang pinasok natin ay isang relasyon sa Diyos. Ang paglalapit ka sa Diyos, makikipagrelasyon ka sa Diyos. Kapag makikipagrelasyon ka sa Diyos, makikipag-close ka sa Diyos. Ngayon, importante na marinig mo yung sinasabi niya. Katulad na naririnig niya yung sinasabi natin. Paano ba tayong makipag-usap sa Kanya? Ang isang way ay yung pananalangin, yung pagpe-pray natin, masasabi natin yung gusto niya, yung gusto natin sa Kanya. Pero paano naman paano niya naman sasabihin ng Diyos yung gusto niya sa atin? No, paano mo bang maririnig 'yun? Yung katabi mo minsan dadaldaling ka maririnig mo 'yun, no? Ang isang way para iparating niya yung gusto niya sa iyo, dadaldaling ka niya. Ngayon, tayo naman makikipag-usap tayo sa Diyos para iparating natin yung gusto nating sabihin, yung nasa loobin natin. Pero paano naman kapag ang Diyos ang makikipag-usap sa atin? Paano niyang sasabihin yung gusto niya sa atin? Paano mong malalaman? Ngayon, merong general na ito yung sinasabi niya sa lahat. Halimbawa, sabihin natin, sa isang pamilya, maaring yung tatay o yung nanay ay sasabihin niya sa mga anak niya, mahal ko kayo. Para sa inyong lahat yun na magkakapatid. Pero meron siyang sasabihin, nanay, tatay mo, may sasabihin na specific para sa panganay lang o para sa bunso lang. So, paano mong maririnig yung sasabihin ng Diyos sa'yo? Ito po yung pag-uusapan natin. Kasi kung hindi mo maririnig yung specific na sinasabi sa'yo ng Diyos, kawawa ka. No, dadaan ka dito sa buhay na malayo ka pa rin sa Diyos. Kasi yung mga tao po na malalapit sa Diyos, kaya nilang marinig kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanila. Paano nga ba? Ngayon, kung hindi alam ng mga Kristiyano, paano marinig yung sinasabi ng Diyos sa personal na buhay mo? Hindi yung sa katabi, Hindi yung sa kabilang katabi mo, kundi yung para sa'yo, kawawa ka. Hindi ka rin magiging matagumpay at mangangapa ka sa buhay. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa'yo? Sinasabi ba niya mag-abroad ka? Sinasabi ba niya na pakasalan mo itong pangit na to? Sinasabi ba niya na ikaw ay mag-aral ng ganito o ikaw ay magmi-ministry, magpo-full time ka, magpapastor ka? Ano nga ba? Paano mo bang malalaman yan? Dahil ang Diyos laging nagsasalita. Hindi siya basta-basta nananahimik. Kapag ang Diyos nanahimik sa'yo, kawawa ka. Pero hindi naman ganun talaga. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin. Pero paano mong malalaman kung ano ang sinasabi niya? Paano? Sa paanong paraan? Katulad nito, ang pakikipag-usap ko kay Giselle, kay Pastora Iyam, kay Tintin, kahit kay JP, ay sa chat, no? Kung may gusto kong sabihin sa kanila, i-chat ko, tatawagan ko, ite-text ko, hindi ko dadaanin sa walkie-talkie. Bakit? Masyadong malayo. Pero itong chat, itong Facebook, pwede sa Messenger, pwede ko silang makausap. At ganun din ang Diyos. Meron siyang mga pamamaraan para makausap ka, para maiparating niya sa iyo yung gusto niyang sabihin. Unang-ulit ko, kung hindi mo maririnig ang boses ng Diyos bilang isang Kristiyano, talo ka na. At mangangapa ka sa buhay, magkakamali-mali ka hanggang sa mamaya, para kang mabubuhay o nabubuhay na isang Kristiyano pero malayo ka sa Diyos kasi hindi mo marinig yung sinasabi niya sa iyo. No? Alam niyo po, may isa pong Kristiyano na nagtataka, sabi niya, dahil dito sa Rema, mahilig po tayong magsabi na sabi sa akin ng Panginoon, sabi sa akin ng Diyos, kinausap ako ng Espiritu ng Diyos. Paano kaya? Paano kaya nilang naririnig yung sinasabi ng Diyos sa kanila? No, alam niyo, dito sa mundo, mas alam mo pa yung sinasabi ng kapitbahay mo sa pamamagitan ng chismis. No? Mas madali mo pang malaman yung mga chika
sa pamamagitan ng mga kakilala mo. Pero pagdating na sa sinasabi ng Diyos sa'yo, kulelat tayo. Bakit? Kasi nga hindi natin alam kung paano marinig ang boses ng Diyos o paano nga ba niya tayong kausapin. Halimbawa, sabihin natin yung DZRH, sa mo mapapakinggan yan? Mapapakinggan mo ba yan sa Messenger? Hindi. Mapapakinggan mo yan sa radyo. Saan sa radyo? Yung AM radio, no? Kalapit ng DCAS, no? 7 to 2 yung DCAS eh. Ngayon, yung sa FM naman, di sa FM mo maririnig, pero kapag yung sinasabi ng Diyos, paano? Ito itong pag-uusapan natin, kaya maglilista po kayo, susulat po kayo. Inuulit ko, kung hindi mo malalaman itong pamamaraan na to, kawawa ka sa buhay na ito. Mabubuhay ka na Kristiyano, pero malayo ka sa Diyos. No? Ngayon, minsan ang Diyos po ay sumisigaw. Minsan naman, siya ay bumubulong. Yung time na nagbautismo si Jesus sa tubig, nagsalita ang Diyos, ang nakaintindi, si Jesus lang. Yung iba, ang pagkarinig nila, kumulog lang. Hindi nila maintindihan. Kaya nga, may mga tao po na nararamdaman nila, naririnig nila na tinatawag silang mag-worker. Samantalang yung iba, walang marinig, bingi. Bakit? Kasi nga, hindi nila alam kung ano sinasabi ng Diyos. Paano nga bang malaman? Kasi alam niyo po, kung matututunan nating marinig ang boses ng Diyos, hindi ka na maghihirap. Isipin niyo po yan. Hayaan niyo mag-sink in muna sandali. Kung matututunan natin na marinig ang boses ng Diyos, hindi ka maghihirap. Dahil sasabihin sa iyo ng Diyos kung paanong sumagana, kung paanong gumaling, kung paanong manalo sa mga problema, kung paanong magtagumpay sa mga pagsubok, hindi ka maghihirap. Hindi naman hirap sa pera lang eh. Hindi yun. Kung hindi yung hirap dito sa buhay. No? Ngayon, kung makakita ka ng isang Kristiyanong mahirap, hindi niya naririnig ang boses ng Diyos. Ano ibig sabihin ng mahirap? Walang pera? Hindi. Hindi lang walang pera. Kung hindi yung hirap na hirap, pagod na pagod, litong-lito, gulong-gulo, hindi niya naririnig ang boses ng Diyos. Kasi alam niyo po, kahit sa panahon ng pagsubok, sasabihin ng Diyos sa iyo yung gusto niya sabihin para makaalis ka sa pagsubok na yan. Bakit dumating pa yung pagsubok? Hindi naman lahat ng pagsubok galing sa Diyos. Yung pagsubok na yan dahilan sa, minsan, sa kalokohan mo. No? Pero, saka na natin pag-usapan yan. Paano nga bang marinig ang boses ng Diyos? Inuulit ko, kung hindi ka matututo at hindi mo malalaman kung paano marinig ang boses ng Diyos, maghihirap ka sa buhay Kristiyano. Magiging lito-lito ka, magulong-magulo ka, at kung ano-ano ang kakagatin mo, may scam ka. No? Maniniwala ka kung kani-kanino, madedenggoy ka, maloloko ka ng tao kasi hindi ka marunong makinig sa sinasabi ng Diyos. Okay, paano nga? 4 na bagay po itong sabihin ko sa inyo. Mag-stick muna tayo rito. Pwede natin dagdagan ito, pero sa ngayon, ito muna. Okay, number 1, paano ba tayong kausapin ng Diyos? Makikita yan sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. No? Chapter 3 ng 2 Timothy, verse 16 and 17. At ito ang sinasabi niya, lahat ng kasulatay, kinasihan ng Diyos, yung Biblia ang tinutukoy rito. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Alam niyo, sabi niya rito, ang Bible, makikita mo rito kung ano ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Kaya ito, sabi niya, at ito ay ginagamit ng Diyos sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Ano ibig sabihin ng matuwid? Magandang buhay. No? Matuwid ba ang buhay mo kung puro hirap na lang ang nararanasan mo? Hindi, baluktot. Matuwid ba ang buhay mo kung puro na lang kahirapan ang nararanasan, puro na lang sakit ang nararanasan, puro na lang pagdurusa ang nararanasan, puro na lang kakulangan ang nararanasan, puro na lang kalituhan ang nararanasan? Matuwid ba yun? Hindi.
Ang Biblia po, dito sa Biblia, sasabihin niya sa'yo, gagamitin niya ang salita ng Diyos, ang Biblia, kung paano ka ituwid riyan. Ano ibig sabihin ng matuwid? Magaling ka na. Wala ka ng sakit. Pati ang bulsa mo wala ng sakit. Hindi ko naman sinasabing magiging milyonaryo ka. Sana nga. Sino bang may ayaw? Hindi ko sinasabing magiging bilyonaryo ka. Sana nga all. No? Pero hindi ganun. Pero ang tinutukoy po rito, meron lang. Meron lang na hindi mo kayang, na hindi mo na kailangang kumapit sa patalim. Pakakasalan mo yung tao kahit pangit kasi may pera. Talo ka. No? Ayan, okay. Sabi niya, sa number 1, ang ginagamit ng Diyos para kausapin ka ay ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang Biblia. Dito sa Biblia, makikita mo kung ano yung kalooban niya. Dito sa Biblia, makikita mo kung ano yung gusto niya, ayaw niya. Dito sa Biblia, makikita mo yung pwede mong gawin para magalit sa iyo ang Diyos. Dito sa Biblia, makikita mo yung pwede mong magawa para kaasaran ka ng Diyos. Dito sa Biblia, makikita mo yung pwede mong gawin para lumayo sa iyo ang Diyos. Pero dito rin sa Biblia, makikita mo kung ano yung pwede mong gawin para mapamahal ka sa Diyos. Huwag kang mag-alala, mahal ka na ng Diyos. Kaso, hindi ka mapapalapit sa Kanya kung hindi mo maririnig at gagawin ang sinasabi niya. So, paano nga? Dito sa Biblia, dito makikita ko ano yung nakakatuwa sa Diyos, ano yung pwede mong gawin para pagpalain ka ng Diyos. No, sino bang gusto ng pagpapala? Abay ako. No, sino ba ang may gusto ng kasaganahan? Abay ako. Sino ang may gusto ng kagalingan? Abay ako. Sino ang gustong marinig yung sinasabi ng Diyos? Abay ako. Gagamitin niya ang Biblia. Sa Biblia, makikita mo yung makakapagpamalas ng buhay mo. At dito sa Biblia, makikita mo yung makakapagpaswerte sa buhay mo. Although hindi ko dapat gamitin yung word na swerte, pero wala kasi sa Bible yun. Kasi para lang madaling intindihin, siguro, ang magandang term na gamitin ko ay banal na swerte. No? Dito sa Biblia, makikita mo yung nakakapagpagalit sa Diyos. At dito sa Biblia, makikita mo yung pwede mong gawin para ikaw ay swertihin sa Diyos. No? Ulitin ko, hindi magandang term yung swerte, pero para mas maintindihan, yung banal na swerte na lang. No, dito sa Deuteronomy 28:29, yan, nakalagay dyan yung pwede mong magawa para ikaw ay pagpalain at para ikaw ay sumpain. Kaya kung anong buhay mo ngayon, next year at susunod na taon, nakadepende lang yan kung sinusunod mo yung sinasabi ng Diyos sa iyo. Kasi hindi tayo tinawag ng Diyos na magdusa. No? Tayo pinalaya na sa kahirapan, sa kamatayan, sa sakit, sa impyerno, na wala ka pa sa impyerno, nararamdaman mo na yung init. No? Lalo na ngayong summer, joke lang. Pero tinalaga tayo ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos na kahit wala ka pa sa langit, nararamdaman mo na yung makalangit na buhay. Ayan, okay. Paano nga ba? Number 1, sa salita ng Diyos. Ito, may Bible ako rito. No? At sabi niya rito, ang lahat ng kasulatan o ang Biblia ay kinasihan, dinikitan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa katuruan, sa pagtutuwid ng likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Ayan. No, ito raw. Tapos sabi niya sa verse 17, sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Alam niyo, marami pong mga lingkod ng Diyos. Hindi handa eh. Kapag inatake na ng lungkot, uuwi na. Kapag inatake ng false offer, ano ba yung false offer? Yung may nanligaw na gusto niya, kakagat-kagad. Kapag inatake ng problema, bibitaw kagad. Bakit? Kasi hindi nakahanda eh. No? Lahat lang tayo aatakihin. Wala akong alam na Kristiyano na hindi inaatake ng sakit. Lahat yan. Ng problema. Lahat yan. Pero paano nga ba? Ang maganda kasi, kung atakihin ka ng pangangailangan, meron ka. Handa ka. Ganon din, sa buhay Kristiyano, kung atakihin tayo ng problema, ng pagsubok, maganda yung handa ka. Paano nga ba? Makikita yan sa Biblia. No, itong buong Bible, basahin mo. No? Paano kapal-kapal niya? Magsimula ka na. Malayo-layo pa ang pupuntahan mo. Sa pamamagitan nito, kapag nalalaman mo yung Bible, malalaman mo kung ano sinasabi ng Diyos sa iyo.
Halimbawa, sabihin natin, sa isang verse, yung ikaw, ang pagkaintindi mo, ito. Yung katabi mo, ang pagkaintindi, iba. Bakit? Iba kasi ang pakikipag-usap ng Diyos sa'yo at pakikipag-usap sa katabi mo. Sa kanya, wala lang. Pero sa'yo, nararamdaman mo, na uunawaan mo, nakikita mo na tinatawag ka na mag-worker. Samantalang sa iba, wala lang. Bakit? Kasi kababasa mo ng Bible, no? Malalaman mo na ito ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Paano kung di ka nagbabasa ng Bible? Kawawa ka naman, no? Kawawa ka. Hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos. Dito sa Biblia, makikita mo kung ano ang kalooban ng Diyos at ang hindi niya kalooban. Yung magagawa mo para pagpalain ka at para malasin ka. Kung hindi mo alam ang mga bagay na ito, kawawa ka. Naalala ko nung unang panahon, nandito kami sa yung unang simbahan natin dito sa Recto. Katapat noon, andun yung Aisitan, no? Isang mall ito at sikat yung Aisitan na yun. At merong food court doon sa Aisitan. At from time to time, kami napunta ron, nakain kami. Nalala ko yung isang kasama natin, no? Natatawa ko kasi kumain kami ng umorder kami ng sisling. Alam niyo naman yung sisling, yung bakal yung plato. Pagkatapos nilagyan ng pagkain sa ibabaw, tapos yung bakal na yun, ilalagay nila sa apoy at nagbabaga yun. Hindi naman pulang-pula. Pero ibig sabihin, mainit na mainit, tapos lalagyan mo ng sauce, mag-zzz, gaganon yung yung sauce eh. No, nagnegosyo nga kami dati ng ganyan ni Aling Iyam eh. Naalala ko, yung kasama ko, hindi niya alam kung saan nahahawakan. Yung metal plate na yon, yung plato na yun na bakal, na ang init-init noon, nakapatong yon sa kahoy. No, at hindi alam nung kasama namin kung paanong hawakan nung inabot sa kanya. Siyempre, ang dapat mong gawin, hawakan mo yung kahoy. Dahil sa hindi niya alam kung paanong hawakan, kung paanong i-handle yun, dahil first time niya nakakita lang sizzling plate, alam niya kung saan niya hinawakan, doon sa bakal. At yung kamay niya, paso-paso lang, hindi niya alam kung paano niyang hawakan ang init-init na bakal. Tinawanan tuloy siya ng tindera. Tiningnan ko, sabi ko, ba't mo hinahawakan? Hawakan mo yung kahoy. First time nga niya, hindi niya alam. Alam niyo mga kapatid, kung hindi mo alam hawakan ng salita ng Diyos, kawawa ka naman. Dadaan ka sa kahirapan, dadaan ka sa problema, maaapi ka dito sa mundo. Yan ang ayaw ko nung nagsisimula po akong nung bata pa ako, ayaw ko nung naapi ka ng kahirapan, api ka ng problema, api ka ng taong mayayaman, bakit sila may pera, ikaw wala. No, hindi ko naman sinasabi na puro pera na lang. Ang sinasabi ko, andun yung talagang may swerte sa iyo. Yung banal na swerte sa iyo na hindi ka pinagkaitan ng mundo, hindi ka pinagdamutan ng mundo. Paano nga ba? Ito. Nakalagay sa Biblia yung pwede mong gawin para swertihin ka at pwede kang malasin. Kaya kung hindi mo alam ang mga bagay na ito, kawawa ka. Kaya nga, dapat nating malaman, paano nga? Nasa Bible yan. Kaya ang Biblia, dapat binabasa yan. No? Simulan mo na sa simula hanggang sa matapos. Dito mo makikita yung pwede, paulit-ulit ako rito dito mo makikita yung makakapagpaswerte sa iyo at makakapagpamalas ng buhay mo. At kung ano ang nangyayari sa iyo ngayon, yun ang binabasa mo at ginagawa mo. No? So kaya basahin mo ang Biblia dahil ito yung pamamaraan ng Diyos para kausapin ka dito sa Biblia. Okay? No? Ulitin ko po, sabi niya, lahat ng kasulatan o ng Biblia ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan at pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid ng likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Ano ibig sabihin ng matuwid na pamumuhay? Maraming meaning ito, pero ang isang magandang meaning nito ay yung matuwid, yung magandang buhay. No? Ayoko naghihirap ang mga workers, ayoko naghihirap ang mga Kristiyano. Ako rin, ayoko rin naghihirap ako. Tuturuan tayo ng Biblia kung paanong hindi maghirap. Hindi lagi sa pera. Kasi ang dami pong mga tao, ang daming pera nga, pero ang pangit naman ng buhay, ang gulo. No? Yung pasintabi po, yung mag-asawa, ito may asawang iba, ito may asawang iba, tapos yung napangasawa niya, may asawa ring iba, yung napangasawa nito, may asawa ring iba, yung napangasawa ng napangasawa niya, may asawa ding iba, yung napangasawa ng napangasawa.
May asawa rin iba. Sino kawawa? Hindi yung bata. No? Bakit? Kasi naghahanap ng kaligayahan, naghahanap ng kasiyahan, naghahanap ng masaya sana ang buhay ko. Merong isang isang tao na nakipag-usap sa akin ng isang araw na nainis daw siya rin sa kapatid niya. Bakit? Kasi walang iniintindi kundi barkada at saka pakikipag-girlfriend. Walang interes sa pag-aaral. Magulo. Magulo. Tapos ito pa. Merong isang kumontak sa akin nung isang araw na sabi niya, nagpa-fasting po ako. Sabi ko, bakit ka nagpa-fasting? Kasi sabi niya, gusto niyang malaman ang kalooban ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, tama naman. Kung gusto mo malaman ang kalooban ng Diyos sa'yo, mag-ayuno ka, mag-fasting ka, tama naman. Pero, yung fasting po ay sana pangalawa na lang kasi ang unang-unang dapat mong gawin kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos ay basahin mo ang Biblia. Kasi nandyan nakalagay yung pwede mong gawin para malasin ka o swertihin ka. At kung di mo binabasa yan, maghihirap ka sa buhay. Sabihin ko na sa inyo, lumaki po ako, nakahalubilo ko ang mga nag-aaral sa Bible School. At doon nakita ko na kahit na nasa Bible School sila, hindi nila kabisado ang Biblia. Kaya kawawa naman itong mga Bible School students na to. Naawa lang ako kasi puro hirap dahil ang pinag-aaralan nila, yung sinasabi ng professor. Pero yung Biblia talaga, hindi nila maintindihan. Bakit? Hindi iniintindi. Madali lang po itong maintindihan. Deuteronomy 28, basahin nyo mamaya. Chapter 28 and 29, yung dalawang chapter na yan. Makikita mo riyan yung bunga ng pagsunod sa Diyos at pagsuway sa Diyos. No? Alam niyo, dyan sa dalawang chapter na yan, makikita mo yung paano nga swertihin at paano malasin. Nakalagay na riyan. No? Hindi ka lang kailangan magpunta na magbasa pa ng ibang libro. Diyan pa lang sa dalawang chapter na yan, isulat nyo, tandaan nyo po. Deuteronomy 28 and 29, diyan nakalagay yung pwede mong gawin para ikaw ay swertihin o malasin. At kung hindi mo alam ito, kawawa ka naman. Ayaw po ng Diyos na kawawa tayo. Nagpunta nga si Jesus dito para iligtas tayo. Hindi lang naman sa impyerno, kung hindi sa pangit na buhay. No? Tingnan mo, napapaligiran ka na nga ng pangit. Pangit ang tatay mo, pangit ang nanay mo, pangit pa yung katabi mo. Ay, nako po. Tapos pangit pa yung buhay natin. Ano na lang mangyari sa atin, no? Tapos sa pangasawa mo, pangit. Bakit? Kasi nakinig ka kay Andrew, Ang sabi niya, maghamanap ka ng pangit at ibigin mo tunay. Anong bunga? Di pangit din yung anak. Naku po, ay wag. No? Depende naman yan sa pananaw nyo. No? Sa Diyos naman, lahat naman maganda. Okay po. So, number 1, kakausapin ka ng Diyos sa pamamagitan ng salita niya. So, basahin mo yung Bible. No? Hindi puro Facebook. Basahin mo yung Bible. Okay. Number 2, makikita natin dito sa Hebreo chapter 1, verses 1 and 2. No, Hebreo chapter 1, verses 1 and 2. Babasahin ko po. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon 2026, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya ang number 2, ang isang pamamaraan ng Diyos, number 1, yung salita niya, number 2, sa pamamagitan ni Jesus. No? Nabasahin natin ang buo. Ngunit ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sangsinulob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ano ibig sabihin nito? Kung babasahin mo, pag-aaralan mo yung buhay ni Jesus, saan ba makikita yan? Primarily dito sa Matthew, Mark, Luke, John. Basahin mo kung paano makipag-usap si Jesus, makipag-deal si Jesus, magpagaling si Jesus, mag-rebuke si Jesus, paano ba siya magpalayas ng masamang espiritu, paano ba siya magpalayas ng pangit na tao, paano ba siyang makipag-usap sa mga naaapi, paano ba siyang makipag-usap sa mga mapagkunwari, paano ba siyang makipag-usap sa nanay niya, tatay niya, kapatid niya, paano ba siyang makipag-usap sa mga lahat, paano ba yung reaction niya, paano ba siyang makipag-usap sa mga nagpa-fundraising. Malalaman mo kung ano ang kalooban ng Diyos, malalaman mo kung ano sinasabi sa iyo ng Diyos. Pag-aralan mo yung buhay niya. No? Tayo po, pinag-aaralan natin nung elementary tayo,
At nung high school, ang buhay ni Rizal. Bakit? Kasi siya ang ating national hero, no? Nalala ko sabing ganun ano ba ang national bird ng Pilipinas? Sabi niya, ano ba? No? Sabi ngayon ng tao, clue. Nagsisimula sa letter M. No, ngayon sabi niya, manok. Hindi. Ano bang national bird ng Pilipinas? Actually po, Maya. Ginawa nilang agi lang ngayon, binago-bago nila. Susunod, iba na yan, tutubi na. Ito po, no? Ang way na pakikipag-usap ng Diyos, number one, sa salita niya, basahin mo yung Biblia. Hindi pwedeng hindi mo binabasa yan. Mamalasing ka. Sinasabi ko na sa iyo, mamalasing ka kung di mo alam ang Biblia. Kung di ka nagbabasa nito. No, kahit na hindi mo ginagamit ito sa pakikipagdebate, pag wala kang alam sa Bible, naku, mamalasing ka sa buhay na ito. Okay. Number two, sa pamamagitan ni Jesus, basahin mo, pag-aralan mo, intindihin mo yung buhay ni Jesus, malalaman mo kung ano sinasabi ng Diyos sa iyo. Ulitin ko po, kababasa mo, kaaral mo, maaring iba yung pag binasa mo na at binasa ng katabi mo, magkaiba kayo ng pag-unawa, magkaiba kayo ng pagkaintindi. Bakit? Kasi sa kanya, wala lang, pero sa iyo, may dating. Kinakausap ka na ng Diyos. Dito, makikita mo kung ano yung ayaw ni Jesus sa gusto niya. Dito makikita mo kung sino yung kaawaan ni Jesus at sino yung hindi. Dito makikita mo kung sino yung pinagaling ni Jesus at hindi niya pinagaling at bakit. Sino dito yung tinulungan ni Jesus at yung hindi niya tinulungan at bakit. Bakit hindi niya tinulungan. Dito makikita mo kung sino yung ginawa niya ng himala at yung hindi niya nagawa ng himala. Bakit? Dito makikita mo kung sino yung malapit kay Jesus at sino yung nilayuan ni Jesus. Oh yes, makikita mo rito na may mga taong nilayuan si Jesus. Sana hindi ikaw yun at hindi rin ako. Sana wala sa atin. Sino nga ba? Ano yung mga ugali na lalayuan ka ng Diyos at mamalasing ka sa buhay na ito? Nakalagay yan dito sa Biblia at nakalagay yan dito sa buhay ni Jesus. So pag-aralan mo. Basahin mo yung Matthew, Mark, Luke, John. Pag-aralan mo ito, basahin mo, pag-aralan mo, basahin mo, paulit-ulit. Alam nyo, yung Bible, nabasa ko na pero hindi pa rin ako dapat tumigil. Dapat basahin ko ng basahin, kahit ulit-ulit yan. Kasi the more na binabasa ko ang Biblia, the more na nalalaman ko yung gusto ng Diyos na mangyari at gawin ko. Yung gusto ng Diyos na iparating sa akin, mas nalalaman ko kapag binabasa ko ng binabasa ang Biblia. Okay. So number one, ang buong salita ng Diyos. Number two, sa pamamagitan ng anak ng Diyos. So may pangatlo. Ang pangatlo ay makikita natin dito sa John 14:26. No? John 14:26. Basahin ko. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama, sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Okay, number one, ang salita ng Diyos. Number two, sa pamagitan ni Jesus. At number three, sa pamagitan ng Espiritu Santo. No? Ito naman, siya naman ngayon ang kakausap sa atin. Pwede kang kausapin ng Diyos sa Bible. Pwede kang kausapin ng Diyos sa pamagitan ng buhay ni Jesus. At number three, kakausapin ka ng Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit. Okay, basahin ko ulit. Tapusin ko, buuin ko ng basahin. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Okay. Dito, makikita mo yung trabaho ng Holy Spirit. Number one, tuturuan ka niya, no? At number two, papaalalahanan ka niya. Anong ibig sabihin nito? Ng lahat ng sinabi ni Jesus. Sabi niya, alin dito ang kalooban ng Diyos? Sa akin ngayon, may problema ako, may dinadaanan akong pagsubok, kailangan ko ng gabay, may nag-o-offer sa akin ng trabaho, tapos may nag-o-offer pa sa akin ng trabaho. Alin dito ang kalooban ng Diyos sa akin? May nanliligaw sa akin, isang pangit, at saka isa pang pangit. Sino ang sasagutin ko? Parehas palang pangit, ba't sasagutin mo pa, bakit nagtatanong ka pa, no?
Sino dito ang kalooban ng Diyos? Palagay ko wala ang kalooban ng Diyos rin dahil hindi ka bibigyan ng pangit. Bibigyan ka niya ng gusto mo, no? Okay, so paano? Eto na. Ang kapal-kapal ng Biblia, alin dyan? Saan dyan ang kalooban ng Diyos? Ang makakapagsabi lang sa iyo niyan ay ang Holy Spirit. Sasabihin niya sa iyo na ito ang piliin mo. Ito ang gawin mo. Itong nakalagay sa Bible na ito ang specific, ito ang kalooban niya sa iyo ngayon. Meron pong isang tao na nagtanong na may oportunidad nag-o-offer sa akin mag-abroad. Ngayon, ito ba ay kalooban ng Diyos na pumunta ako ngayon o hindi pa ngayon? Sabi ko, di magtanong ka. Alam niyo, sinabi sa kanya ng Holy Spirit na hindi pa. Ang laki-laki, sabi ng mga kamag-anak niya, ng mga kaibigan niya, may katok ka, sabi niya ganun, sunggaban mo na kasi ang laki-laki ng sweldo mo rito. Kaso, sabi nga ng Holy Spirit sa kanya, huwag kang umalis. Ano nangyari? Hindi siya umalis. Ngayon, sabi nga ng mga kasama niya sa kanya, na kakilala niya, yung mga magulang niya siguro, dapat umalis ka na, sayang yung perang yan. Alam niyo mga kapatid, nung dahil sa tinanggihan niya ito, kasi yung offer na yon Iran. Sa Iran. Ngayon, ano nangyari sa Iran? Di pa nagkagera? Yung mga Pilipino ro nag-uuwian na. Bakit? Gera-gera na eh. Sabi niya, naku, mabuti na lang hindi ako nagpunta kasi kung nagpunta ako, uuwi din pala ako. May mga kakilala po ako at mga taga-Rema na nagtatrabaho sa Iran na nag-uwian kasi nga gera dun. Kaya mabuti na lang, narinig niya kung ano sinasabi ng Holy Spirit at hindi niya ito kinagat. Hindi niya ito sinunggaban kasi kung hindi, uuwi din siya. No, tingnan niyo kung paano mag-guide. Paano nga? Kasi ito po, may mga nabasa ka sa sinabi ni Jesus na pinaalala sa iyo ng Holy Spirit. Paano kung di ka nagbabasa? Paano kung wala kang nabasa? Paano kung hindi mo binabasa ang Biblia? Di walang papaalala sa iyo ng Holy Spirit. Kawawa ka naman. No? Yun ang pamamaraan ng Holy Spirit para igabayan tayo, para bigyan tayo ng direksyon. Ang Diyos po, hindi pwedeng hindi magbibigay. Hindi pwedeng hindi magbibigay. Kung maalala nyo si Noah, no, yung gumawa ng arko, talagang nung sinabi ng Diyos na gumawa ka ng arko, ano yun? Hula-hula lang ni Noah na palagay ko gagawa ako ng bangka. Ganun ba? Hindi. Kailangan mong marinig kung ano ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Na ikaw ba ito ba mapapangasawa mo? Iniisip kasi nila kasi wala kasi nanliligaw sa akin, puro pangit. Yan ba? Ito ba ang negosyo? Ito ba yung course na kukunin ko? Ako ba saan titira? Saan ako pupunta? Saan ako mag-aaral? Bibiling ko ba itong lupa na ito? Magtanong ka naman sa Diyos at trabaho ng Holy Spirit, gabayan ka. Ako ba ay magmi-ministry, magpo-full time? Ako ba ay tinawag na mag-worker, magpapastor? Ako ba ay tinawag na maging bombero, sundalo? Ano pa? Magtanong ka sa Diyos kasi trabaho ng Holy Spirit, sabihin sa iyo ang sagot. No? Pero required na alam mo ang Biblia. Kasi sabi niya, ang way na para ikaw ay gabayan ng Diyos, sabi niya, ay sa pamagitan ng pagpapaalala ng lahat ng sinabi sa iyo na Jesus. No? Pagpapaalala ng lahat ng sinabi sa iyo ni Jesus. Ano ba yung mga sinabi ni Jesus? Ito nga, itong Bible. Dito mo makikita yung lahat ng sinabi ni Jesus. Ngayon, alin dyan? Pipiliin ng Holy Spirit, alin dyan? Ipapaalala sa iba, bigla mo na lang maaalala, bigla mo na lang maalala, bigla mo na lang maalala, bigla mo na lang maalala. Nalala ko po noon, nung yung unang panahon pa, na yung pamilya ko gulo-gulo. Naku, yung dalawang kapatid kong babae, yung bunso, at saka yung sumunod sa akin, nag-away. Ngayon, ang nangyari, ito pong bunso namin, uminom ng gamot, nagpakamatay. No? Nagpakamatay. Tapos nag-lock ng pinto. Ngayon, na sinabi sa akin ng pinsan ko na bisita namin, na nakita daw niya yung kapatid ko na uminom ng napakaraming tabletas, nagpakamatay, kasi nag-away nga sila eh. May mga tao pong ganyan, may mga kaibigan, kamag-anak tayo, kapamilya natin na suicidal,
pag hindi na nila kaya yung pressure, hindi na nila kaya yung problema, nagpapakamatay. Ganun po yung kapamilya namin. Kahit ako nakakaramdam ako rin, lalabanan ko lang. Bakit? Ba't naman ako papakamatay? Ang sarap atang mabuhay, no? Kaso, may mga tao pong ganun na lahi-lahi yan. Na ngayon, itong kapatid ko, nag-away sila, hindi niya makayanan yung pressure, yung bunso namin, nagpakamatay, uminom lang napakaraming gamot. Ngayon, tapos nag-lock ng pinto, hinihintay na lang niya mamatay siya. Ngayon, ano po nangyari? Unahan ko na kayo, namatay. Namatay yung kapatid ko, yung bunso namin. Ngayon, ang sabi nung pinsan ko na nakita nga niya na nag-inom ng gamot tapos nag-lock, di ginawa namin, no? So ako, nanay ko, yung pinsan ko, tsaka yung kasama namin sa bahay, sumugod kami doon sa kwarto, nakalock. Hindi katok kami ng katok, hindi niya binubuksan, yung pala patay na. No, patay na. Ang ginawa namin, hinanap yung susi. Ngayon, binabalya na namin ganun. Ang laki-laki ng pinsan ko, binabalya namin yung pinto. Nawawasakin na namin. Kasi nga, hindi nasagot. Siyempre, natatakot kami na baka patay na. Yung pala, patay na talaga. Yung kapatid ko. Ngayon, nung pinagtutulungan namin balyahin yung pinto na ganyan para mabuksan, biglang nakita yung susi. Di binuksan namin. Pagkita ko, yung kapatid ko, nakahiga na, patay na. Yan. Ngayon, yung nanay ko na nandun, sumugod kaming lahat. Nung nakita ng nanay ko yung kapatid ko, napatay na, wala, nag-iiyak na, gumanon na lang siya, umagulgul na. Sabi ko, nay, labas ka, labas. Ako na lang ang naiwan doon sa loob. Ngayon, andun yung kapatid mo, hindi na humihinga. Nilagay ko yung tenga ko sa ilong niya, hindi na humihinga. Hinawakan ko yung pulso niya rito, wala ng pulso, patay na. Anong gagawin mo ngayon? Paano kang tutulungan ng Diyos kayo? Bible ka ngayon dyan, born again ka, praise the Lord, pataas-taas ka pa ng kamay, papalapalakpak ka. O sige, paano kang tutulungan ngayon ng Diyos? Di mo naman kasalanan, ba't namatay? Kaso, may mga problema nga tayo sa buhay. Paano kang tutulungan ng Holy Spirit? O ano ngayon dyan? Anong gagawin mo? Ang kapal-kapal na ng Bible na yan, alin dyan ang gagawin mo? Alin dyan ang inuutos ng Diyos sa iyo na gagawin mo para mabuhay ngayon yung kapatid mo? Paano yan? Tapos ang gulo-gulo na ng utak mo, pressure ka na andun yung kinakabahan ka, ninenervyos ka, tapos yung nanay mo umiiyak na sa likod. Tapos yung mga kamag-anak mo, yung mga kasama mo sa bahay, wala na, nagpapanik na. Paano na? Tatawag ng ambulansya, gano'n. Anong gagawin ng ambulansya? Hindi mo alam kung gaano katagal lang patay yung kapatid mo. Nandun ako, malambot pa naman. Pero wala nang hininga, wala na rin pulso. Anong gagawin mo ngayon? Paano kang tutulungan ngayon ng Holy Spirit? Pero alam niyo mga kapatid, ang Holy Spirit ay palaging tutulong. Ang gagawin niya, papaalala niya sa iyo yung nabasa mo kung anong dapat mong gawin ngayon. Nung time na yun, nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Hawak ko yung kapatid ko, Lord, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Nagtatanong ako sa Diyos ngayon, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Wala na wala nang buhay yung kapatid mo. Anong gagawin ko? Anong gagawin mo? Alam niyo, bigla akong naalala, no? Biglang pinaalala ng Holy Spirit si Adan nung nilikha ng Diyos na hiningahan niya. Hiningahan niya. Kasi si Adan, ginawa niya, pinorma niya sa lupa no? Parang clay na pinorma niya pagkatapos hiningahan niya at biglang nabuhay si Adan. Yun ang naalala ko noon. Alam ko galing sa Holy Spirit kasi nung time na yun, bigla kong naalala na hiningahan ng Diyos si Adan. Ang ginawa ko, hiningahan ko rin yung kapatid ko. Yung binuksan ko yung bibig niya, hiningahan ko ng hiningahan na gaya. Tapos sabi ko, sa pangalan ni Jesus, mabuhay ka. Naalala ko rin na ang isang way ni Jesus para bumuhay ng patay, yung sasabihin niya, mabuhay ka. No? So, dalawang paalala yun. Dahil naalala ko, nakalagay sa Bible, na si Jesus, kapag bumubuhay ng patay, kinakausap niya, sinasabi niya, mabuhay ka. Ngayon, ang ginawa ko po, no? Siguro mga 2 beses ko lang sinabi na hiningahan ko yung, na 2 beses kong ginawa yung hiningahan ko yung kapatid ko, no? Tapos sinasabi ko, sa pangalan ni Jesus, mabuhay ka. Inuutosan ko ang espiritu ng kapatid ko, bumalik sa katawan na ito. Bakit? Patay na Yun yung naalala ko. Ngayon, alam ko, ngayon, na yun ang pinapaalala ng Diyos. At nung mga 2 beses na hiningahan ko,
at nire-rebuke ko, sinasabi ko sa pangalan ni Jesus, mabuhay ka, yung kapatid ko biglang, gumanyan na. Nabuhay siya. Alam niyo, pagkatapos po niya, sige, buhay na, okay na, bati-bati na, no? Tapos na yung problema. Nag-usap kami, at sabi sa akin ng kapatid ko, alam mo kuya, nung pagkatapos kong inumin yung gamot, inantok ko ng inantok, nakita ko yung sarili ko. Sabi niya, ang nangyari sa akin, may nangyari pala sa kanya nung namatay siya. Ano yun? Nalaglag daw siya sa balon. Malalim na balon na paitim, padilim ng padilim. Pababa raw siya ng pababa doon sa balon hanggang sa na hindi na raw niya makita yung kamay niya. Ano ibig sabihin nun? Eh sabi ko, pupunta ka ng impyerno. Sa ginagawa mo, hindi ka pupunta ng langit. Bakit? Malayo sa Diyos eh. Namatay siya na malayo sa Diyos. Eh di sige, aanihin mo yan. Nakita raw niya yung sarili niya pabagsak ng pabagsak, pababa ng pababa, na padilim ng padilim hanggang sa alam niya, papunta na siya sa impyerno. Tapos bigla daw siyang nakarinig ng boses habang bumababa siya dun sa balon na yun. Narinig daw niya yung boses na sa pangalan ni Jesus, bumalik ka sa katawan mo. Narinig niya yung boses ko. Nung inuutusan ko siya na mabuhay ka, nung inuutusan ko siya na bumalik ka, sinasabi ko, inuutusan ko espiritu ng kapatid ko na bumalik sa katawan niya, narinig niya. At doon daw sa taas nung balon na yon, nakakita daw siya ng parang isang tuldok ng karayom na liwanag. Malayo na siya, pabagsak na, papunta na ng impyerno eh. Pero nung narinig daw niya yung boses ko na bumalik ka sa espiritu mo sa pangalan ni Jesus, tumigil daw yung pagbagsak niya. At unti-unti daw siyang umangat hanggang sa nakita niya yung liwanag na yun, yung tuldok lang ng karayom na yun. Eh, lumaki raw ng lumaki hanggang sa mamaya, pumasok daw siya ron, lumabas siya doon sa butas na yun at bumalik sa katawan hanggang sa nabuhay na siya. At nung kinukwento niya sa amin, sabi ko, tingnan mo, pupunta ka na impyerno. Ano nangyari? Sa time na anong gagawin ko, Panginoon? Yung time na gulo-gulo na ng paligid ko. Yung time na sinong tutulong sa akin? Alam ko na patay na eh. Yung nanay ko umiiyak na. Yung mga kamag-anak ko, wala namang magawa. Yung time na ngayon kita kailangan, Panginoon. Ngayon kita kailangan, Panginoon. O Diyos, ngayon kita kailangan. Anong gagawin ko? Doon mo magagamit ang tulong ng Diyos. Dito mo magagamit ang tulong ng Diyos. Anong gagawin ko? Sa panic na isip mo, ang pressure na yung utak mo. Anong gagawin ko? Kakausapin ka ng Diyos. May sasabihin sa iyo ang Diyos. Ipapaalala niya yung nabasa mo sa Biblia. E paano kung di ka nagbabasa? Talo ka na. Kawawa ka. Kawawa yung pamilya mo. Mamamatayan ka ng mahal sa buhay dahilan sa hindi ka nag-aral. Mamamatayan ka ng mahal sa buhay dahil sa hindi ka nagbasa ng Biblia. Mamamatayan ka ng importanteng tao sa buhay mo kasi naging burara ka sa pag-aaral ng Biblia. O ano nangyari? Eh di buhay, hanggang ngayon buhay. No? Andun siya sa ibang bansa, may asawa na magandang buhay niya, lagi niya akong kinokontak. Lagi akong pinapadala ng dollar. No? Nagpapasalamat siya sa akin. Palagi. Na sabi niya, buti na lang kuya. O, buti na lang, alam mo kung paano, kundi wala na ako rito sa mundo, patay na ako. Tapos, nasa impyerno pa ako. Mabuti na lang. Pakikinabangan mo ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag mong hintayin na magka-problema ka pa. Matatalo ka. Alam niyo, ang dami kong pagsisisi na hindi ko masyadong maintindihan ang salita ng Diyos. Sayang. Kung kabisado ko na ang Biblia, siguro hindi ako magkakaroon ng ibang problema. Kaso nga, hindi naman tayo makakarating sa ganun eh. Pero ang mahalaga, dapat may alam naman tayo kahit kaunti. Kasi sobrang matutulungan tayo nito kung gagawin natin ang mag-aral ng Biblia. So number 1, ang salita ng Diyos. No? Number 2, yung pag-aaral sa buhay ni Jesus, yung biography ni Jesus.
At number 3, ang Holy Spirit. No? Sasabihin niya sa iyo rito kung alin yung dapat mong gawin, yung specific na napipiliin ng Diyos yung kailangan mong gawin sa time na ito. Ngayon, isang example lang yun na masasabi ko sa inyo kasi sa buhay na to, palaging ganyan lang eh. Na ipapaalala sa iyo, ipapaalala sa iyo, ipapaalala sa iyo. Yan ang trabaho ng Holy Spirit. Laging magpapaalala, magpapaalala, magpapaalala. E paano kung wala ka naalala kasi wala ka nabasa? Talo ka na. No? Kahit papapalapalakpak ka riyan, kahit pasabihin natin pataas-taas ang kamay mo, pag may problema ka na, magiging kawawa ka. No? Bakit? Kasi hindi ka nagbabasa ng Biblia, wala mapapaalala sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Okay, number 4. No? Nandito tayo sa number 4. Nakikita yan sa Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Okay. Dito sa verse 11. No? Simulan po natin sa verse 11. Ephesians chapter 4 verse 11. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y ginawang propeta, ang iba'y ginawang ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa ng Diyos ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng kanyang iglesia. Ano ang plano ng Diyos sa iyo? Maglingkod ka. Hindi niya plano sa iyo na yumamang ka lang, gumaling ka lang, gumanda lang yung buhay mo. No. Ang plano niya sa iyo ay maglingkod ka. No. Karamihan sa inyo ay tinawag na mag-worker o magpastor. Hindi niya tinawag na magnegosyo. May mga tinawag siya magnegosyo, pero hindi lahat. Ang Diyos ang magbibigay ng pera mo, ng pagkain mo at suporta mo. Pero may mga tinawag na part-time at full-time. Yung una, part-time muna hanggang sa mamaya, full-time. Ito ang pang-apat na paraan na ginagamit ng Diyos para kausapin ka. Alin? Gagamitin niya yung pastor mo. No? Number 1, ang salita ng Diyos, kababasa mo, yung Bible. Number 2, kapag pinag-aaralan mo ang buhay ni Jesus. Number 3, ang Holy Spirit ipapaalala niya sa iyo. At number 4, yung sermon ng mga pastor. No, yan ang gagamitin ng Diyos para kausapin ka ng Diyos. Paano kung di ka nakikinig doon sa sermon ng pastor, natatagalan ka, darating ka late, pagkatapos uwi ka ng maaga, di mo tatapusin, wala, talo ka. Bakit kasi? Itong tatlo, yung first 3, ay ang Diyos ito. Pero yung pang-apat ay gagamit siya ng tao para kausapin ka, pero ang Diyos pa rin. Gagamitin niya yung sermon ng mga pastor nyo para kausapin kayo ng Diyos. Kaya nga, makinig ka sa sermon kasi ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya kung ayaw mong makinig sa sermon? Okay. So, ayan po yung masasabi ko sa inyo ay number 1, ang salita ng Diyos. Number 2, ang buhay ni Jesus. At number 3, ang Espiritu ng Diyos na magpapaalala, ituturo niya sa inyo ang lahat ng bagay. Hindi pa isa-isa lang, kung hindi lahat ng bagay na kailangan mo malaman. At number 4, gagamitin niya yung sermon ng inyong mga pastor. Kahit na hindi niyo kasundo yung pastor, kahit na sa palagay niyo siya yung impacto ng buhay niyo, no, siya yung impacto sa buhay niyo, gagamitin at gagamitin pa rin ng Diyos ang sermon niyan. Bakit kasi? Salita pa rin ng Diyos yan eh. Kahit hindi mo gusto yung salita ng Diyos kasi binasted ka ng pastor, gagamitin pa rin ng Diyos yan. Bakit? Salita pa rin ng Diyos yan. No, kaya yun po ang ma-share ko sa inyo ngayon na kailangan natin ito. Paano ko ba kausapin ng Diyos? Sinabi ko na po sa inyo, meron pang iba, pero ito yung pinaka magagamit ng Diyos sa way ng pakikipag-usap niya sa atin. Kasama rito yung inward witness, inward voice, yung prophecy, no, sa pamagitan ng propeta. Isa ngayon, ang sinasabi ko po sa inyo, yung sa pamagitan ng pastor nyo. Kakausapin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pastor nyo at ng sermon ng pastor ninyo. So, okay po. Magandang hapon sa inyo. I pray na maging matagumpay at anointed ang inyong camping ngayon dyan sa Isabela. Nawa, ang pagpunta nyo po sa camp na ito ay magdulot sa inyo ng mas magandang buhay, mas magandang ministry,
at mas maliwanag na future. So, babay na po. God bless you. Nawa nakatulong po itong shinare ko sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. There is mercy in the middle of my breaking. There is grace.